confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo pa tawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin, kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin, ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Daser, sa Daser Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then isma-smuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida 'Di ba? Si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Tayo matagal tayo magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon Hindi mo naman dineclare, 'di ba? So plunder din ba 'yon? Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman 'yon. 'Di ba? Ginamit mo naman 'yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi ng mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadibate mo, kasi minsan, syempre, tao ka rin. But, kailangan dumating tayo doon, di ba? But, the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at
binalik mo. Yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, wala makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito yung impeachment, yung mga issues how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung ma-solve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. Ba't hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we want to get to the bottom of the flood control, eto plano. Eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag. Eto yung mga LGU, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city. Eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity. I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, dun sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, di ba? Kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan, sila dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there. And I respect the presiding officer, I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you, Tanes, Ira, Kahes, Laban. Wala na po tayong choice, kaya laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung kung yes man na lang po tayo lahat, di ba? So, laban po tayo. So, prayers po. Napaka-importante prayers that we discern right versus wrong and have the strength to do what's right. So, God bless you. Happy Sunday po. I hope I don't have to vlog that often and answer the issues because clear naman yung way forward. Clear naman what we can do so that the country can recover at hindi na mahirapan ang ating mga kababayan. God bless you guys. Happy weekend.